Karambola sa DWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga issue. Karambola sa DWIC. Programang pwede kang mag-good pero now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIC. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola. Magandang umaga po sa atin lahat. Miyerkules ng umaga, isang mainit na umaga sa ngayon. Mamaya-maya siguro ulan na naman. Ito pong inyong programang Karambola sa DWIC, ika-19 ng Hunyo. Samahan po nyo kami hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Ito po inyong kaibigan, Jonathan De La Cruz. Siyempre kasama natin si paring Joel Laksamana. Good morning. Morning. Morning, paring Magandang Joel. umaga sa inyong lahat. Umaga. Mapapanood at mapapakinggan po kami via website www.dwiz882am.com at i-download lang po ang aming DWIZ app, DWIZ 882 sa iOS at Android phone. Live din po tayo sa DWIC 882 Facebook page. At mayroon po tayong text line. Kung mamarapatin po ninyo ay balitaktakan tayo. Kung makakapag-text po kayo, mga napakaganda niyan. 0999-376-6768. Tayo po ay mapapanood din sa Digital Free TV, Aliw 23 Signal, Channel 24, TV Plus, Channel 27 at GMA for the Box, Channel 25. Available din po tayo sa digital TV devices at TV receivers. Mangyaring sama-sama po tayo at magkabalitaktakan tayo. Napaka-importante itong araw na ito sapagkat ito ang pangilang taon na ba ngayon? Birthday ni ni Dr. Jose Rizal. Daku, Hindi natin alam kung ilang taon na ba pangilang taon na ba ngayon si Dr. Jose Rizal? Ang ating pambansang bayani na nabaril dahil sa binaril ng firing squad dahil sa dalawang librong sinulat niya. Well, dahil sa kanyang pangunguna doon sa sinasabi natin na dapat basahin natin. Pag umpisa, nagbigay ng ideya tungkol sa pagbabago sa Pilipinas, lalong-lalo na dito sa mga grupo ni Andres Bonifacio ng kanya namang pero pinaglaban ay wala tayong alam kung ilang taon na siya, kung buhay siya ngayon. Kung buhay si Dr. Jose Rizal ngayon, dapat meron tayong grupo. Dapat, Ako, meron ba tayong nakakaya tayo. Hindi natin alam pambansang bayani natin to. Pero siya po ay siya ang nagdala
ng pagbabagong Pero isip you're correct, ng di ba? Pilipino. Yung ating yung sila Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo at lahat Ano sila? na-fire up Inspired. sila, inspired sila dahil Inspired. sa kanya. Dahil sa kanya. Oo, and to think when he was doing all this, ilang taon lang siya noon. Bata pa lang yan, nandoon sila. Yan nga yung yan nga yung grupo ng mga Pilipino na nasa Spain at the time Sa Espanya. Espanya. At sila ay mga nag-aral doon at nagkaroon ng ideya sa kanilang pagtitira doon kung paano ang dapat na mangyari na isang bansa ang Pilipinas. Pero you can just imagine, kasi dito pa lang sa Pilipinas, actually, magagaling ng yung mga expats natin doon, gaya ni Rizal, magagaling na talaga sila dahil sa kanilang pag-aaral dito. At napansin na nila yung medyo yung masamang pamamalakad ng Spanish government dito at paano pag-aapi sa Pilipino. But, hindi pa nila digest siguro o ma-crystallize. Nung nag-aral sila sa Espanya at na-expose sila talaga dun sa liberal yung education, pag-uusap, society ron doon na talaga na nasindihan yung kanilang At saka doon nag-umpisa yung ideya paring Joel ng nationhood. Kasi dati naman, even before si Dr. Jose Rizal ay nasa Spain at nagtaguyod ng transformational na programa para sa Pilipinas, meron na mga localized revolts Meron na mga localized revolts. Okay. Sorry. Against I stand Spain. corrected. Marami ilan nangyari. Marami nang lumabas, Pero lumabas. nagagapi, natatalo ka agad. Natatalo kasi local nga. Local lang. Ito lang sina Dr. Jose Rizal dahil doon sa kanilang propagandista. Mga propagandista sila propaganda movement. Nabuo yung kanilang pagnanasa na magkaroon ng isang bansang Pilipinas. Kaya yun ang naging kumbaga, yun naman ang naging nagamit yung ganun na propaganda nila, propaganda movement nila. Yun ang nagamit naman ni Andres Bonifacio. In fact, si Rizal, na-inspira naman siya. In fact, yung si Gomez Burgos Zamora, si Gomburza, na-inspira din siya dun sa... Yes. At na-fire up siya, lalo na nung sila'y pinaslang din ng mga Kastila. Dahil nakita niya na, ano ba to, yung bang, iba rin yung labanan nito, mga pari ito, brilliant priests, naninilbihan sa mga pari. Nakita nila yung mga pero hindi pangangahas. Agad-agad hindi glass ceiling concrete ceiling, hindi sila makaangat. At talagang, At saka pangangahas ng Spain at saka yung wala na talagang pupuntahan ng Pinoy doon. Ito, 163 years old Ayun. na dapat si Dr. Jose Rizal kung siya ay buhay pa hanggang ngayon. Matindi-tindi rin yan, 163 years old. Hindi yan nakakasama siyempre sa listahan ng Philippine Veterans Administration. Hindi. Ayusin na ninyo dyan sa PIBAW yung listahan ng mga nakakakuha ng pensyon na veterano. Kasi may mga nagsasabi na nagkakaroon ng problema dyan dahil yung iba hindi nakle-cleansing. Hindi nagkakaroon. Hindi nakikleansing. Pero mapunta tayo dito kay Dr. Jose Rizal. Kaya ngayon dyan sa Laguna, holiday. Ganon. Dyan sa Laguna. Ayusin lang sana natin para hindi... May mga kaibigan ako dyan lalo na sa Siniloan dyan, mga kaibigan Sa Kalamba. ko. Kalamba. Malaking bagay ito sa Kalamba. Lalo na yung mayor ngayon ng Kalamba, si Ross Rizal. Si Mayor Ross Rizal. Any relation ba? Malamang, mayroon lineage. And of course, did you know na si Secretary of Health, Ted Herbosa, mayroon linya kay Dr. Jose Rizal. Kasi yung I think, great-grandmother or grandmother niya, great-grandmother, I think, ay kapatid ni Dr. Jose Rizal. Okay. Isa sa mga kapatid na babae ni Dr. Jose Rizal. Yung linya ni Dr. Ted Herbosa, ang ating kasalukuyang Secretary of Health. So, yan. This June is really a month of heroes in effect. Maraming mga paggunita pagdating sa Hunyo nangyayari sa ating bayan. At sana hindi natin nakakalimutan ito, paring
Joel, sapagkat napaka-importante niyan pag-alala at pagkikibagay at paggunita tungkol dito sa mga nangyari noon at ang mga leksyon na nakuha natin sa kanila dito sa ating nation-building efforts na siyang ginagawa ngayon ng ating mga leader. Ako ngayon meron akong pinapanood mahilig akong manood din. Napanood ko sa isang cable, Amazon Prime yata. Isang series doon yung The Man in the High Castle. It's a book ba rin na talagang ginawa noong 1960s. Ngayon, ginawa nilang TV series. Iba yung kanyang ang objective. Ano kaya kung nung World War II ang nanalo ay ang Nazi Germany at ang Japan. Ang nangyari pa kay United States, in-split up. So, ang East Coast, hawak ng Germany. Yung West Coast, hawak ng mga Japan. Pinapanood ko, sabi ko, ngayon, maraming heroes nga this year, this month pala. At yan yung kay Rizal. Ini-imagine ko, kung nabuhay si Rizal, let's say, hindi siya na firing squad, tumuloy-tuloy. Things like that. Malay mo, siya yung naging first president of the Republic or something. And then down the line, Ano kaya ng pagbabago? ano kaya na pagbabago na nagawa niya na we would be, Anong standing natin ngayon bilang isang bansa? Oo. Maganda yan. Magandang pag-usapan. Magandang pag-usapan nga sa kasi even ngayon nakikita natin ang mga suliranan natin mula sa West Philippine Sea, South Para China rin yan Sea, yung sa Pogo, sa ekonomiya, tapos ayan yung Parang nagkakaroon tayo ng Senate building na mula 8 billion nagiging 23 billion. Para rin How yan would Rizal look at all of this? Para rin yan yung on a more contemporary basis. Itong nangyayari ngayon, para rin yan, kung halimbawa nagtuloy-tuloy, Oo. yung panaginip noon na after martial law, nagkaroon ng na-lift ang martial law tapos tuloy-tuloy na. Ano kaya nangyari? Yung para rin ganyan yan kasi maraming nagsasabi na the first 2-3 years of martial law, magandang nangyari. Yeah. In other Okay, words, that's good. sulong That's a tayo, good nakaplano tayo, naka-workout. The nation building effort was in full speed, no? After that nagkaroon na ng problema at lahat. Ano kaya nangyari pa? Maraming ganon. So maganda ito sinasabi. The man in the high Man in the castle. high castle. Ganyan din ang naiisip natin ngayon. Ano kaya ang mangyayari dito sa ating labanan ngayon na sinasabi natin ang ating threat as a nation right now is external, basically more external than internal. At matindi nakita mo. Talaga? Ayan nakita mo itong lahat ng laman ng Na binangga ang ating lahat barko. ng laman ng mainstream. Naputulan ng daliri ang isang Navy officer natin. Walang Worse, binord pa ng pag sinabi binord ng China ang isang Philippine Pinasukan. tigil kayo dyan. Oo. Tapos inakyat sila. Oo. So, tignan natin kung anong mangyayari But here's dito. the thing, ngayon tuloy dyan sa mga pahayagan ngayon. Grabe. Ay malapit na daw tayong i-invoke yung Mutual Defense Treaty with the United States. Mabigat yun. Mabigat. Tapos ang ating kapitag-pitagang Bishop Sok Villegas nagsalita na after for a long time sinabi niya na itong dalawang malaking suliranin ng Pilipinas ay galing sa China. One, yung kanilang incursions at menacing incursions Sa sa West Philippine Sea. At yung Pogo na talagang criminal activities and syndicates na nakasisira sa ating lipunan. Grabe. Well, of course, China na ngayon. he had to throw in that thing that because of their godless totalitarian system. Excuse me naman, Bishop naman, para naman kayo si Henry Luz eh. Yung, medyo kumita na yata yan ng 1930s. Archbishop Sok Villegas. Archbishop. I mean, Hindi, mabigat. pero mabigat. Pumasok na siya sa usapan. Ibig sabihin, Invoke Mutual Defense Treaty. ang consciousness na marami na nating kababayan, parang ang pinakamatinding problema ng bayan sa ngayon ay ang China. Gera. Parang man in the high street to. Parang pag hindi nagkataon, parang hindi bagay Pero alam mo, Sa kung totoo Jonat, sa totoo lang, kasi ako marami ang kaibigang Amerikano din, lalo nasa, hindi ko na nasasabi kung nasaan sila. But
one of them told me, Joel, will never, the United States, no president will go to war over a couple of rocks in the Pacific. Di ba? I mean, no president will put boots on the ground. I mean, yung sinasabi mo sa Ukraine nga, kalayo-layo. Well, the last Hirap time na na hirap nagkaroon sila eh. ng boots on the ground, Oo, boots on the ground. ang Amerika Oo. ay sa Afghanistan. Before that, yung ano. Pero yung boots on the ground nila, parang Joel, basically mga contracted eh. Oo, Ang kanilang main force na ginagamit yung intelligence group nila. Meron silang mga small groups of providing intelligence support to the fighting forces of a host country. For example, Kayang-kaya naman nila yun. Technology, intel. in Afghanistan, they created a national army for Afghanistan made of Afghans. Ganyan din yung sa ganyan din na walang nangyari din. Na-route ng nangyari Taliban. sila ng Taliban. And that's a very disappointing route. Parang shades of Vietnam eh. Ang tindi na nangyari sa kanila ron. All of Pero those billions. ang problema doon, Afghanistan ang nangyari. Kasi Afghanistan ang nangyari. nagkaroon ng problema Afghanistan, hindi naman na-solve yung hidwaan ng mga tribo doon. And then other than sabi nila, we will create a new Afghanistan, etc. They did not create a new Afghanistan. Bumalik ang Afghanistan sa Taliban. All of that paghihirap, money, lives, effort wasted. One could say, Yeah, as far as they're concerned, it's not wasted kasi kumita sila ron eh. Hindi, tapos, yung before, contractors at mga bago yan, parang machinery. Joel, yung nangyari na dinisrupt nila, yung nangyari sa Libya, nangyari nilang Iraq, yung mga ganong klase. So ano ngayon ang mga bansa na ito? Bansang pinaghihirapan ngayon ng mga tiga roon. Hidwaan sila ngayon. Sa Iraq, walang stability. Yung sinasabi nila na promise of democracy, etc. Wala. Sa Libya, lalo nagkaroon ng gulo. Kasi, ang dynamics ng mga bansa na ito, may mga tribo-tribo, kumbaga, may mga groupings. And iba ang paraan para sila ay makapagbuo ng grupuan. The latest, of course, is Hamas and the Palestinian Authority sa Israel. Malaking problema yan. Ukraine ngayon. Yan ba, yung ba gusto natin mangyari sa bayan natin? Yun ang dapat natin. Yung mga nagsasalita ngayon, we invoke the Mutual Defense Treaty o kaya yung mga nag-hype si Archbishop Sok Villegas. Baka hindi na nila iniintindi o naintindihan kung saan patungo itong sinasabi nila na ito. Ang maghihirap dyan, tayo. Tayo maghihirap dyan. Okay lang na nandito na at ginawa na ni Pangulong Marcos itong tungkol sa presence ng iba't ibang mga grupuan ito. As a means of, hindi panggera yun, as a means of deterrent. Yun ang kanyang style. But the thing is, I don't know. Yung sinabi ng ating Pangulo nung nasa Singapore siya na mawalan lang ng isang buhay ng Pilipino. And that would, that can trigger. That can trigger something. Did he say, was he specific? No, it was not specific. Pero yun ang pumasok, yun ang kumapit sa headline sa mga isip ng mga media na project na okay. So yun pala ang hangganan, ma-trigger, masikilang isang buhay ng Pilipino. Ito nga, nawala na ng daliri yung isa eh. It may. Hindi naman sinabi. Pumalo yung ulo ng isa na water cannon, malapit-lapit na. Hindi naman sinabi ng Presidente. Hindi ba masama? Hindi ba nakakasira? Well, it is an act of courage, in effect, for a small country like ours to say these things. And the President has no other way but to so mention it. I can understand his situation at this point in time. He is trying to suggest na tayo we will not at any moment under any kind of circumstance surrender and ends. Yeah. Ayan. Well,
Ayan, maliwanag sa kanya. Balik tayo, parang panahon ng mga heroes nila, Rizal, Bonifacio, Aguinaldo. Yeah, that rhetoric has to be trundled out from Yes. time to time. Yes. Ano tayo hindi naman pwede. Pwede bang basta na lang tayo ay bigay ka na naapakapakan lang? na lang, Hindi oo. pwede yun. So, that is the Pero hindi kaya Context ganito, of his Jonat, ito statement. lang naman iniisip ko. So, ang Amerika talaga, ala naman silang pakialam dun sa mga yung mga isla na yan dyan sa ano. What they really sa South Seas, ano. What they really are looking at is to contain China because China nagfe-flex na ng muscle. Gusto nila pakita na in this part of the world, Hindi kayo. Amerika ang ano na ngayon dyan, ang hari dito kami. Ganon. So, ang the United States wants to kahit papano ipigil yung perception na yan. But the thing is, ang tingin ko ang China, ang kanilang strategy naman is tuluyang i-bait talaga yan para makita na pag umabot, sinabi mo mamatay ang isa o okay, mamatay ang isa. Tingnan natin kung tutulungan talaga kayo ng Amerika. The frigging truth of the matter is the United States will never come to our aid in a war, you know. para rin yan yung ano eh. The last that went by the way that ship has sailed, you know, nung World War II at nung Vietnam. Para Wala na rin yun. yan, parang Joel, yung ano eh, yung red line. Oh! Huwag Huwag kang tatapak dyan. No? May mga nag-anoan sa ano, huwag kang tatapak dito, huwag kang tatapak dito. Tapos mayroon na hihila. Hindi. Oo. Pigilan. Huwag niyo akong pipigilan, pero may pumipigil. Mayroong ganyan And eh. chances Ang are- China ganyan and din. chances are, in so far as the Philippines is concerned, ang gusto lang siguro ng China is really for us to express that severe disappointment na notwithstanding the Mutual Defense Treaty, hindi rin talaga tayo tutulungan ng mga yan. O sige, dito na kayo sa amin, sa China na kayo, yung... Hindi, well, may anyway, mga- we have business, we have everything. May we mga have dynamics na ganyan. Diba? I mean, Pero, I think... ang atin, dapat na tinitignan palagi, ay ano ang ating papupuntahan? Ano ang ating interest dyan? Mabalik tayo sa gano'n, okay? Babalik tayo sa ganun kasi ang Amerika alam na natin ang pupuntahan niya. Ang gusto nila talagang may ipakita na sila ay nandito pa. In other words, there is No, still a power nandito pa sila. to reckon with together with the allies, Japan, etc. Because they feel so embarrassed at the same time push. Ang push talaga China under President Xi Jinping. feel so embarrassed, Talagang ano yan. Talagang napupush siya Oo. at this point in time. Kasi nga, ano yan it's part of their efforts to be considered a power. Not only in terms of the economic but also defense. Kasi sa tingin din nila, sila naman yung sinasabi mo nga, sila naman ay kino-contain din. And you're talking about napaka-importante kasi itong lugar natin. Itong lugar natin, Napaka-importante nito. Sea lanes yan. Ito ang sea lanes, international shipping goes through this particular sea lanes, and then the Philippines is the only country that straddles the South China Sea and then the Pacific Ocean. So dito ka papasok kung gusto mo magkaroon ng trading ng mga bansang nandiyan Pacific side at saka South China or West Philippine Sea side. Ano yan? Kasi kasama yan the Pacific goes all the way to Peru. Kaya nga Peru, South America at lahat Chile. Kaya nga kaya nga nakita mo nagkaroon ng konting problema na naman ang Amerika Oo. dahil ang China nagtayo sa pamamagitan ng loans at grants ng napakalaking port sa Peru. Sa problema na naman No, sila. problema Kasi na naman papasok sila. Oo. yung gawain na yan ng China, papasok na sila sa South America. Kasi marami rin silang pangangailangan sa South America. Galing ng Brazil, galing ng Argentina, lahat papuntang China. So you have to take... Ito yung mga enroachment na ayaw ng Amerika. Ayaw ng Oo. American. Kasi consider nila na kanilang sphere of influence yun Yun ang sitwasyon natin. Ganyan din dito sa Pilipinas. Ngayon, napapasama na ngayon in terms not only of rhetoric but in terms of actual movements. Ang ilang mga sektor dito sa atin, yan ang nakakabahala. Kaya yung pagbabalanse, inaasahan siyempre natin si President PBM na magbalanse nito.
kasi siya ang magdadala niyan. Ngayon, yung mga... Pero ang hirap kasi nung balanse. Ang Nakikita hirap. mo naman itong China, this is Aggresibo rin ang China, ang very aggressive. The past couple of years, mula nung umupo si President Jinping. Xi Jinping. Oo. At si PBBM nandyan, talagang tinetest nila. Oo. Tulak sila ng tulak. Well, kasi, in a sense, parang Joel, Mayroon mga permit pa para to fish. Ano ba yan, di ba? In a sense, parang naano yan because yung nga, it is now very apparent that during the time of President Duterte, he had a Chamberlain kind of arrangement with China. In Chamberlain po, Oo. ito yung nagsabi na sa Germany, sa Germany, British at Germany. UK at saka Britain, sabi niya, okay na tayo. Oo. Yung pala Germany, pumasok pa rin. Pieces at hand. Peace is at hand. And then, tapos, pumasok ang Germany. Kasi, nakita nila na pwede na sila talagang Well, pumasok. okay. Magandang binanggit mo para alam ng mga taga-subaybay natin. Pag sinabi mo Chamberlain na medyo negatibo ang reputasyon ni Dating. Chamberlain dahil ibig sabihin nito ay na para bang ito Nagoyo isang ka. bully Oo. at inisip mo na bigyan mo na lang siya ng konti. Mabubusog na yan. Oo, Hindi na yan mambubuli. Oo. At hanggang doon na lang siya, hindi nagagalaw yan. Hindi pala ganun ang Hindi ganun. nangyayari. Ang bully, pag binigyan mo ng kamay, kukunin ng braso, kukunin ng may buong katawan mo, kukunin na. So, what you're saying is potentially nung panahon noon, yun na nga ang ginawa ni, Ganun ang dynamics. President Duterte para sa China na okay lang, kaibiganin natin. President Duterte, parang siya yung nakita niya na in China pwede na natin maging kaibigan, pagbigyan natin, etc. But ang nangyari nga ngayon, after President Duterte, ang China nagpakita na ng ibang klaseng behavior. Yun ang sitwasyon Oo. natin. Kaya si President BBM, understandably, siyempre gumawa ng discarding iba para hindi naman sasabihin ng China, hindi, kayang-kaya na namin to. Pasok na tayo, etc. Oo. Medyo provincial- pumalag naman tayo konting, Oo. di ba? Yung ganong klase. So, yan ang ating sitwasyon sa ngayon. Ngayon, ang nakakatakot, itong tuloy-tuloy na propaganda, tuloy-tuloy na panghihikayat, kumbaga, ng ilang sektor natin, kasama na ngayon ng simbahan sa pamamagitan ni Archbishop Sok Buliagas, na itong China talaga matindi ito. Wala tayong asahan dito, wala tayong dapat, kumbaga, kung pwede lang, girahin na natin. Parang ganun din At bunga yan ng kanilang godless totalitarian Yan nga form yung of sinasabi government. dito, grabe ang kaya na mga importante na makita natin yung Kaya ingat tayo dyan sa General Dynamics. yung General Dynamics Bakit biglang Ito yung- maraming ganyan na... ito yung kontratista ng Kontratista Department ng- of Defense ng ng Amerika Pentagon, no? na anti-China ang dating. na merong magkano Super. budget? 500 million. 500 Nagkaroon million ng bagong dollars. budget na naman dito. May banibagong budget. At, Ngayon, in fact, yung budget na nakikita ko, nag-aaway yung ilang kaibigan natin. Si Bobby Tiglao at Wong Chinhua. Magkasama pa sa isang pahayagan. Kung ang labanan niya, pare, mukhang nakikita ko, pro-China, anti-China. Anti-China. Ayan. papasok na tayo sa May ganun. budget. May budget. Yan ang ayaw natin mangyari sa bayan natin. Tingnan natin, sana, kung saan patungo ito at ano ang interest natin dito. Ang interest natin dito ay hindi tayo magamit Magamit ng kung sino man para sa kanilang sariling mga kapakanan. Hindi, ang kapakanan ng bayan ang ating ng Pilipinas ang ating tignan. At yan, mababasa natin yan sa mamagitan ng pagtingin at pag-ayos dito sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon. Ang oras po natin, alas 8:31 ng umaga, dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Karambola. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Ito rin yung mga kaibigan, Johnson de la Cruz. Siyempre kasama natin si paring Joel Laksamana, si paring Conrad Morning. Panal,
baka bukas na natin siya makakasama. May inaasikaso. May nasikaso siya at lahat. Pero hindi totoo na siya ay sumali doon sa yung party ng mga Maka-Celtics kagabi. Porket nanalo ang Celtics, hindi ho siya. Siya ay para sa Dallas Mavericks. Dallas Mavericks. Underdog, hindi siya tatanggapin. underdog, Hindi siya tatanggapin nila Professor Tessa Asmines Hindi. at nila Bert Ramirez, Hindi. mga diehard. Mga diehard na Celtics. Hindi. Celtics old. Yung grupong yun, iba yun. Iba yun. Hindi, tingnan mo yung Celtics, 18th championship 18th nila. championship. Talo na nila ang Lakers. Sila na ngayon ang nangunguna among all the NBA teams pagdating sa championship rings. Hindi, ang, malakas Celtics. naman talaga at least this year. Hindi, yung grupuhan na yan, sina Jason Tatum at yung sina Brown at lahat, malakas na grupo talaga yun. Malakas ang grupo. Wala tayong magagawa doon. Ang Dallas naman, maganda rin naman talaga ang Dallas at magaling yung kanilang coach, si Jason Kidd. Okay. Kaya lang, kulang. Hindi sila. Pero natalo nila yung mga seeded na teams. Mga seeded na teams. OKC at saka Minnesota. That in itself is quite an Achievement achievement. yun. Matinding achievement. Ngayon, kanina may sinasabi ka parang Joel na baka si LeBron James. Nabasa ko na baka si LeBron James talaga namang si LeBron pupunta kung saan potentially magcha-champion Baka pupunta sa Dallas Mavericks. Kung pumunta siya sa Dallas Mavericks, matindi ang Matindi yan. At magkakasama na naman sila ni Kyrie Irving. Di ba nagkakasundo ba yung dalawang yun? Hindi ko... Parang hindi masyado. Parang hindi, no? Although they did win a championship together. Dun sa, ano ba yan? Yung unang... Santa Cavaliers. Oo, yung Cleveland Cavaliers ba o Cavaliers. sa Miami Heat? Hindi, Cavs. Cubs sila. Doon sila nagkasama sila doon. Nagkasama sila doon. Medyo ang kanilang relationship rocky dahil parehong alpha Parang superstar yun parehong superstar. Although they won a championship. Pero, Anyway, pag-uusapan natin itong mga ganito para lang masabi natin, maraming mga bagay na hindi lang itong pasimuno ng mga pagbabatikos sa China at lahat, ang ating dapat na iniisip pagdating dito sa ating bayan. Yung atin sa China, sa tingin ko pa rin, Joel, tuloy-tuloy yan. It will always be a game of one-upmanship, sinabi nga nila. O ito, gagawin ko to. Wag lang sanang dumating dun sa sitwasyon na talagang putukan na. Ayaw natin mangyari. Obviously naman, kasi labanan nga ng mga superpower yan. Oo. Isang kaibigan nating kolumnista, si Manolo Quezon naman, meron siyang Teorya. teorya. Ang strategy ng Pilipinas is quite obvious. Para bang Parliament of the Seas. Parang gagawin lang natin, nag-iingay tayo kada inaapi tayo dyan para tayo laging underdog. Parang Parliament of the Streets nung araw. Rally kayo ng rally, whether you're effective or not, parang langaw yan. Tira sa tenga mo. Tayo, laging ganun. We call out every time China commits some deliberate diplomatic infraction or whatever. Wala tayong... Ingay lang tayo na ingay. Oo. Hindi, talagang ganun ang gagawin natin. Kasi kung hindi natin gagawin yun at tayo parang tahimik lang, pinapabayaan natin, wala yun. So, The tama world will not even concern. Will not even show any kind of concern about the Philippines. Parang kumbaga, nasa isang subdivision ka. Yung kapitbahay mong napakalaki, marangya ang bahay niyan, lagi kang inaapi. Pati yung bakod mo, pinupukpuk ganyan. Ingay lang tayo ng ingay dun sa Reman Bill Homeowners Association. Ayan. Ingay. Ganun Yun ang gagawin natin. Which is what we have been doing for a long time. Ever since ang China bumukas ang kanilang pagtingin sa mundo. At sila ngayon ay nagpapakita na ng gilas sa ipapakita rin natin na hindi tayo pwedeng basta nalang ganunin
At meron din tayong mga kasama. Pero alam mo, kung John at ako naman, I have to admit, siguro dahil pag tumatanda ka na rin, there's a little bit of Neville Chamberlain in all of us, lalo na yung mga negosyante natin. Engage natin yan. Ang laking kapitbahay natin, ang lakas niyan, ang yaman na. Makipagnegosyo tayo. Let's go. Engage them in business, education, tourism, sports, politics, everything. To be fair, hindi naman natin sinara lahat yung mga yun. As a matter of fact, itong tungkol sa West Philippine Sea, ano lang yan. One of those. Kasi tuloy-tuloy naman ang ating Ang problema lang sa ngayon, for example, nagkakaroon ng sa bureaucracy rin. At saka na-translate into executive action yung iba natin mga statements. Kagaya ngayon, pinigpitan natin yung pagbibigay ng visa. Sa mga Chinese nationals, no? Anong magiging pag-iisip nun? Ngayon ng mga talagang tayo Pilipinas, wala na tayo dito. Ganun na mag-iisip pag hindi mo naman, kasi nga nangyari itong mga paghihigpit lahat, et cetera ito, hindi lamang tungkol dun sa West Philippine Sea issue, kundi tungkol nga dito sa mga pogo-pogo. Ngayon, ang problema ng pogo, yung pogo naman. hindi naman hindi naman nag-escalate ang usapan dyan. Yung tungkol sa pogo, parin Joel, kung natatanda mo, ang China nga ayaw nila yan. Ayaw nila yan. Kasi nakakasira sa lipunan nila yung mga kabataan nila, nag-gambling online dahil dyan. Ang audience natin sa pogo, for a long, long time, China talaga. Directed towards the Chinese market. Kaya yung mga Chinese syndicates nandito, sila yung nagpapapogo kasi nakikita nila, ang China, ang Chinese, there is an element in China na talagang mahilig sila sa gambling they are taking advantage of that. Kaya nga China, galit mismo sa atin tungkol dyan sa pagpapaano. Ang pogo, nahirati na dito ang pogo. Ang sitwasyon natin ngayon, how to enforce and regulate yung mga kailangan na mga guidelines pagdating dyan sa pagpapatakbo ng pogo. Kasi yung sinasabi nila na tigilan mo ang pogo, ang mangyari lang po doon ay bababa lang. Mag-underground lang yan. Kasi nandito na yan Anong gagawin natin? Sige nga. Dapat nga palabasin natin sila para makita natin kung saan lugar ang nagpupogo. Tapos pa-register mo ng maayos, i-monitor mo na ayos. Kung mayroong mga criminal syndicates, itirahin mo. Yan ang paghuhulihin mo talaga. Throw the book at them na para makita na wala tayong mercy wala sa mga criminal. Hindi yung biglaan na lang. The same way that we have tackled itong tungkol sa weteng or other criminal activities o kidnap for ransom, yung mga ganong klase. Di yung mga nakikidnap, di-identify mo. Kaya nga importante yung intelligence gathering, information, at saka education naman para sa ating mga mamamayan. Ito nangyayari dito. Kayo po ay kasama namin para sugpuin itong mga masasamang nangyayari na dala ng pogo. Halimbawa, ganon. Doon ba sa Porac, bakit ang mga, yan, dapat siguro, case study to, parang Joel. Diyan sa Bamban, diyan sa Porac, diyan sa ibang lugar na kung saan nakitaan ng mga medyo mabibigat na kasalanan. Anong nangyari doon? Bakit hindi ang mga mamamayan ng Bamban o ng Porac, wala man lang sinabi? Ano ba, natakot ba sila? Hindi ba sila napagsabihan? Hindi ba nila naintindihan? Anong nangyari at bakit kaya tahimik? The government's there, the LGU there. Mukhang, kasi hindi ka naman makapagpapatayo ng mga ganung mga infrastruktura, mga villas, building, may golf course pa daw and all that, na hindi man lang iniisip na anong negosyo to. Kasi ganito yan parang Joel. Naging apektado ba yung nagsugal ba yung mga mamamayan doon? Nagkaroon ba ng mga problema? Hindi. Napakalaki ba ang sitwasyon Hindi. Kasi hindi naman sila yung target market. Ito na nga. Oo Yung bang mga mamamayan doon, nakinabang o hindi nakinabang? Ang ibig sabihin ko tanong. Hindi ko alam. Kaya yan ang dapat natin, sila ba'y naapektuhan? Sila ba'y pinagbabato? Ano ba? Dinakawang ba sila? Yun ang dapat na tingnan natin if we are talking about the social ills
of this system at the local level. Kasi This kung, is not- kung nangyari yun, abay magkakaroon ng uproar dun sa lalawigan na yan, sa syudad na yun. No? Yung nga ang tanong bakit hindi man lang itong mga ganitong operasyon ay hindi man lang napansin ng mga mamamayan? Pagpalagay na Dahil natin, siguro may mga nakikinabang, nakakaayos sa... pagpalagay na natin yung mga opisyalis doon, pagpalagay lang Palagay na natin. yung mga yun na nakikinabang dahil alam mo na Sige, maraming sige, mga... pero yung mga bakit yung mga mamamayan parang tahimik. Parang tahimik. Gayon din sa Bamban, di ba? Halimbawa si Bishop Sok. Bishop, si Archbishop Villegas. Sok Villegas. So. Sigurado ka ba, Archbishop, na dyan sa Pangasinan walang ganito? Naniniwala ba kayong walang ganitong operasyon sa... By the way, kalakip ng tanong yan. Senator Win Gatchalian, naniniwala ka ba na walang Sa ganyan Valenzuela. sa Valenzuela? Walang pogo dyan. Oo. Okay, anyway. Yung bang pogod sa... Ayan, si Senator Win. Sa Valenzuela ba, hindi man lang nagkaroon ng ganitong operasyon, pogo? O nagkaroon? Mayroon ba, nung bang nagkaroon dyan, nagkaroon ng ganyan na ano? At hanggang ngayon, balita namin nagkaroon ng pogo dyan. Nagkakaroon at nandiyan pa yung mga ibang pogo. Bakit hindi nyo pinapahinto? Kung sakali. May mga nagre-reklamo bang mga taga Valenzuela? Ganon din yung mga ibang bayan O, halimbawa, sinasabi nila, dyan sa Cavite, dyan sa Mandaluyong, ganito. May nagre-reklamo ba? Yun ang gusto natin malaman iyan bang mga yan, Kasi nakakatulong o nakakasagabal sa ating Panginoon? Well, Ano ba? definitely, maraming nagkakaroon ng kabuhayan dyan. I mean, naalala ko, yung kapitbahay lang namin, ilang ang vans niya, dahil pang transport, ginagamit. Sabi niya, pag nawala ang pogo, yari ako, wala na akong pagkakakita. Ay, saka yung kanyang yung kanyang that's just mga a small, van, yung kanyang mga van na yan, ay sigurado, pang alitagtag. hindi lang yun, parang Joel. Kung yan ay kanyang pinipinance, ay di tapos siya. Tapos na siya. Ganyan din yung ibang mga kaibigan natin dito sa Parañaque. Oo. Ganun Yung din. mga nagparenta, nagpa-upa dyan sa multinational paano? village. Anong problema siguro na? ang point mo sinasabi mo kong Jonat, dahil sa totoo lang, bakit ba lumabas lahat to sa balita? Dahil may mga nagtip, may na-raid, may torture chamber, may sindikato, pero ang biktima nila yung mga kapwa, whatever, Chinese at Yun lang ang gusto Yung na. market pati ng pogo, doon sa mainland China, wala naman dito. Local. Local. So kaya wala nagre-reklamo. Ano ba? Ganun na nangyari. Nagre-reklamo ba kayo? Dapat siguro ganun Sa tingin ko, para mas matindi ang pag-aaral natin tungkol dito sa sistema na ito. Tignan natin, case study natin to. Saan ba nagkaroon ng mga raid? Bamban, Porac, Parañaque, Pasay, o sige nga. What do they all have in common? Anong meron bakit dyan? dyan? Na pati yung mga tiga doon mismo, alamin natin. Hindi yung haphazard na basta na lang tayo gagawa ng ganito because pinalaki natin ng pinalaki out of proportion itong mga ganito. Kaya nga tanong, bakit yung mga pare dyan? Sige nga, dyan sa Pampanga, halimbawa, o sa Tarlac. May kaparehan din naman dyan. May mga bishops. Bakit dito sa Metro Manila, Parañaque at saka Pasay, si Cardinal Advincula ba nagalit? Yung bang mga pari dyan sa Pasay, Parañaque, halimbawa, o kaya dyan sa Mandaluyong, Cavite, whatever it Bakit is. si Quezon City. Archbishop Soki biglang Bakit biglang ganito na ang sitwasyon natin ngayon? Dapat siguro, hindi general dynamics yan, okay. pag-aralan natin na mabuti ito kasi parang babalansehin din natin kasi lahat ng mga bagay na may mga nakakasama. Diyan na lang sa environment. Yun na lang pagtatapon ng basura kung saan. O kaya yung hindi mo pagbibigay ng tamang sewerage system diyan sa mga concessionaire. Hindi ba criminal din yun? Ano ngayon ang workout natin? Di ba? Yun ang dapat natin tingnan. Pangbalanse nga yung ating gustong malaman naman, dito. sewerage system ng concessionaire. Ginawa mo namang criminal sila. Hindi ba may ating malakriminal? kapitag-pitagang mga tycoons. Ito, paring Joel. Yung pagtaas ng presyo ng elektrisidad. Hindi ba may pagka problema na yan? Bakit tumataas yan? Ganun na lang. Pwede mo na sabihin na, kasi yun ang malaking perwisyo na sa taong bayan Yung tungkol dyan sa pagtaas ng bilihin. Kaya nga si Presidente,
gumagawa ng mga measures para yung bilihin medyo ma-contain eh. Kasi magiging ano na, napakalaking perwisyo sa I bayan get your yan. point. Paano ngayon? Dapat yan, Archbishop, dyan mo ipatong yung itapon yung mga godless increase of rates and Hindi, sa Pangasinan na management lang, of let us just say, concession, in Pangasinan, sige nga. Ano ang papel ng mga local executives dyan at saka ng mga kaparehan dyan sa Pangasinan? Tungkol sa iba't ibang klase kasi meron din namang huweting po dyan Kulang kasi yung reporter dapat ng mga dyaryo, tinanong din kay Sok yun. Sok, wala ba sa Pangasinan Para rin si Senator Win. wala Para rin pogo? Senator Win. Diyan mo Wala sa ba- Balisewa talagang walang pogo. Bakit naman may nag-i-interest mo si Senator Winnie? Kaya nga, kasi ang chair talaga nito, si Model, si Risa Hontiveros. Senator silang Risa. dalawa Silang dalawa, Risa Oo, Hontiveros. silang dalawa Meron ba mga... Pero siya yung makakagila-gila. siya ang maraming nakukuhang... siya ang investigador dito Marami siyang nakukuhang information. Real identity of Alice Guo sa Bamban. Pagpalagay na natin tama ito. Saan nagkulang? Bakit siya nagkaroon ng pagkakataon na tumakbo bilang mayor ng Bamban? Kung totoo ito sinasabi. Ang dami nasasagasaan government agency Di mga government agencies may ginawa para siya ay gawing legal at makatakbo diyan sa Bamban. Yan eh. Kung halimbawa totoo 'yung sinasabi ni Senator Gatchalian, okay na. Ngayon, saan tayo nagkulang? Anong dapat nating gawin? Ganon din yan Yung mga tungkol sa Pogo, saan tayo nagkukulang? Kasi sinabi na rin mismo ng PAGCOR, sa tingin at saka ng PAOK-TF, sa tingin nila, mayroong mga 300 to 400 Pogo operations in the entire country. 49 lang ngayon ang natitiktikan nila at nabigyan nila ng IGL license. Sa ngayon, ano ngayon ang gagawin natin doon? Nasaan itong mga sinasabi natin 300 to 400 other Pogo operators? Saan yan? Anong bayan yung mga yun? At anong nangyari dun sa mga bayan na yun? Nagugulo ba sila? Mayroong ba mga torture? Yung ganun Sana mapag-aralan ng mabuti para mabalanse ang ating pagtingin dito sa mga pangyayari sa ating bayan. Hindi yung, para rin yan yung mga tungkol nga dito sa ibang mga by the way, problema. nabanggit mo, ako, yung the analytical mind in me asks, yung binring up po kong Jonat, mag-case study nga bakit usbong ang case ang mga Pogo sa mga ganitong Nagtatribe. syudad. Kasi I mentioned that dahil sa column ngayon ng ating kaibigan ni Marden Ronquillo, binanggit niya na ang Porac, sa totoo lang, is not some backwater town or city. It's a progressive town. industrial town. Nga yung sikat yan sa hollow blocks, construction and everything. It's mushroom. He went to a story na dati nandyan na mga Ortigas, mga Dizon, lahat. They moved and then they said, pero mula doon nag-umusbong ang ibang industry sa Porac. At saka Porac yung yung area ngayon ng Ayala. Oo, nandyan ang 2,000 Ayala. hectares. So, why would municipality ba, city na? Hindi. It's a super municipality. Super municipality like Porac need Pogos. Bakit why did Pogos, which is basically gambling outlawed in China, which brings mayhem and crime and all that, why would it set roots in a progressive super municipality like Porac? So parang tinatanong niya. Kaya tuloy naisip ko, bakit nga ba sa Bamban? Ang Bamban medyo maliit lang yan. At, pero palaki rin. Palaki rin yan, ganon. So Because Bamban is just the first municipality that handles everything else. Kasi nandyan yung Capas, nandyan yung Concepcion. Nandyan yan yung district na yan Yan ang district na yan. Di ba? Paano sila namimili ng lugar kung saan sila magro-route ng Although we know that a lot of major cities have become hosts na talaga sa Pogo. Yan na nga, baka i-deny ni Senator Gatchalian dyan. Yun na nga yung gusto natin malaman. Nakaperwisyo ba sa inyo na matindi, yung gaya ng binabanggit ngayon dito, na talagang kahindik-hindik? Hindi naman. Perception lang. Dahil nangyari nga dito sa mga investigasyon at pahayagan
pag tinanong mo ngayon, ito ang dapat na ano niya. Pag tinanong mo ngayon ang mga, kaya nga kailangan case study. Oo, Pag tinanong mo ngayon Gusto ang ko rin mga nun tiga Bamban at tiga Porac, o kaya tiga Paranaque, Oo. o kaya tiga Pasay, O taga Pasay, o kaya sa taga Cavite, Duloyo, Daluyong. Valenzuela, etc. Kayo ba? Yes or no? Gusto ba ninyo magkaroon ng mga ganitong ano dito? Operasyon? Well, ang sabi na sa multinational, nagmamarcha daw doon, ng mga nakakrukat. At, Wala naman. Di ano, huliin ninyo yung mga ganun kung meron talagang totoo. Ako na, alala ko, may tambayan kami dati ng Tuesday Club dyan sa SM Jazz, dyan sa may Makati. Marami nga sila nakatambay doon sa may Starbucks. At maya, papasok sila doon sa aming watering hole, kakanta ng mga Chinese songs. Mababait naman, wala namang lasenggo ng gugulo. Pumunta ka ngayon sa Pero marami MOA. sila ron. Parang Sa MOA. Sa MOA mismo. Sa MOA Ang lang. daming tinayo doon. Kaya nga may mga restaurant na ano ron eh. Ang daming tinayo doon na mga buildings at lahat na siguradong yon ay walang ginawa kundi Pogo. Ang dami doon. Yung mga nasa BF mismo. Wag mo sabihin sa akin walang kapogo-pogo doon. Meron. Iyan eh. Kahit na, yung mga ni-raid nga nila Mayor Emmy sa Pasay, yung may torture chamber. Diba eh? Yan ang ibig sabihin So ko. your point is, alamin nga natin. Ano ba talagang epekto nito sa ating mga bayan, sa ating bayan? Kasi ang China galit na nga yan eh. Oo. Galit na nga sa atin yan eh. Dahil nga dyan sa pagpupuko. Kasi sila apektado. Oo. Yun ang malaking epekto sa kanila. Oo. Kasi doon nagkakaroon ng problema sila. Not only financially but socially. Yung mga... Pati mga anak nila, mga bata, nagsusugal doon. dito Now, sa sa atin, well, Ano? sabi nila, okay, bedrock daw ng crime, syndicates, edi ayusin. Ngayon yung mga illegal visa at edi ayusin ng mga Hindi, ating halimbawa, agencies na yung sinasabi natin na, Oo. ay nako, yan ang mga yan, mga peke, mga visa, etc., etc. Uy, sila ba may problema o tayo may problema? Ngayon, yung mga iba, hindi, nag-escort yung mga naka-uniforme pa. Sila ba Sino may may problema problema o may tayo? problema? Eh, yun. O ano ngayon? Kung ang problema ay atin, huwag mo sabihin na yung mga yan, kung wala dito yung mga ini-escortan nila, hindi ba sila nag-escort din ng iba? Yun eh. Tama. Paano ang gagawin natin pag ganyan ang ating usapan? Naku, In the meantime, baka isipin ni ni Archbishop tayo, we are godless, part of the- Pogo tayo, part of the, Oo. Hindi ho, ang pag-uusapan natin, ano yan kumbaga sa corporate, Oo. SWOT analysis. O SWOT analysis, Di ba? ano ba talagang ganun sa corporate? Di ba Ano sa ba corporate talaga ganun? problema? Oo. Hindi yung mga simptomas. Oo. Diba? Hindi Ano yan. ba talaga ang problema na? SWOT analysis nga ito. Strength, weaknesses. Di ba? Tama. Ang oras po natin, alas 9:01 ng umaga, dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Karambola sa DWIZ.